10 miyembro ng medical team na nag-duty para sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno ang sugatan matapos mabangga ang sinasakyan nilang van ng isang truck sa Quezon City. Depensa ng truck driver, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Natanggal ang bumper at nabasag ang headlight ng dump truck na ito matapos sumalpok sa van sa northbound lane ng EDSA paglampas ng Dario Bridge sa Quezon City kaninang alas 13:30 na madaling araw. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang salamin sa likurang bahagi ng van. Tinumbok naman ang van ang nasa unahan nitong kotse. Sakay ng van ng 10 miyembro ng medical team na galing sa deployment nila sa traslasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo at pauwi na sa Caloocan. Lahat sila nasaktan kaya dinala sa ospital. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nakahinto ang kotse at van sa U-turn slot nang mabangga sila ng truck. Pa-U-turn sila kasi naka-stop. Ito naman, hindi napansin, nakaiglip daw, kaya hindi napansin na may sasakyan sa unahan. Nadali sila. Galing ang truck sa Pasig at magde-deliver ng panambak sa Bulacan. Napaidlip ako. Hindi ko na napansin, nakatigil na yung nasa harap ko. Mabilis ba takbo nyo? Paano? Ano lang, mabagal lang. Pero mabigat kasi karga. Patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 6. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng ilang insidente ng balyahan ng mga deboto, generally peaceful daw ang paggunita sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa Philippine National Police. Umabot ng halos 21 oras ang prosesyon matapos maputol ang mga lubid ng andas. Balitang hatid ni Bam Alegre. Matapos ang 20 oras at 45 minuto, naibalik na sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ang imahen ng Poon. Matapos maipasok ang andas sa loob ng simbahan, nagkaroon ng sabayang pag-awit ng Ama Namin. Ito mga deboto dito sa Plaza Miranda. Nagkaroon din ng paghiyaw ng Viva at ng masigabong palakpakan. Pahirapan ang pag-andar ng andas mula sa Villalobos Street papuntang Plaza Miranda. Naputol na kasi ang mga lubid nito kaya mas mabagal ang naging pag-usad kumpara noong nakaraang taon. Hamon din ang paghawi sa mga tao dahil lalong dumagsa ang mga deboto para saksihan ang pagtatapos ng prosesyon. Sa isang kuha pa nga ng live streaming ng GMA Integrated News, nakita ng kapisikala ng isang deboto at mga pulis. Kahit may ilang insidenteng ganyan, ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, generally peaceful daw ang traslasyon 2025. Even na umabot tayo ng more than 20 hours pero wala tayong na-record na any untoward incident except doon sa 1,403 na minor incidents na mga na-report na mga injuries ng ating mga devotees. Mahigit 12,000 pulis ang dineploy ng NCRPO para sa Nazareno 2025. Suma total, halos 15,000 uniformed personnel ang nagbantay sa pista, kabilang ang mga force multiplier mula sa mga medic at first responders. Kayo po ay naging dahilan para maging maayos, maging ligtas ang ating Nazareno 2025. Maraming salamat po. Bakas din ang ugnayan ng simbahan at pulisya lalo na noong ipapasok na ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan. Wala na gaanong ihos na nagmamando ng andas, mga pulis na nakapaligid dito. Mayroon talaga tayong mga ihos na member ng PNP. So sa amin naman, lalong-lalo na on the parang last part na ng ating traslasyon, nakikita namin pagod na talaga yung mga ihos doon and we deem it necessary na gamitin na namin yung ating mga kapulisan na ihos. Buong araw binantayan ng senior citizen na si Tess Binosa ang pagbabalik sa imahen sa Plaza Miranda. Kaya ka nandito para sa kanya. Ano mo ang buhay mo sa kanya, anong mangyari, ano man ang ipit yan o ano, ganun talaga. Pero andito ka para sa kanya. Naging emosyonal naman ang debotong si Rex Sanchez, lalo't mahalaga sa kanya ang panatang ito. Ang pinapalalangin ko po yung mga tao na lupos na nangailangan ng panalangin, lalo na sa pamilya ko. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 45 hanggang 75 centavos ang kada litro ng diesel sa Martes. 40 hanggang 70 centavos naman ang nakikitang taas presyo sa gasolina, habang 65 hanggang 75 naman sa kada litro ng kerosene. Anila, posibleng makaapekto riyan ang pagbaba ng produksyon ng oil-producing countries at Russia nitong Disyembre. Maging ang mga indikasyon ng magandang ekonomiya at mataas na demand sa Amerika at China. Sa mga biyaherong daraan sa NLEX, pansamantalang sarado po ang Lingunan southbound exit ng North Luzon Expressway simula ngayong araw. Ayon sa NLEX, sarado yan hanggang February 8 para bigyang daan ang pagtatayo ng bagong entry ramp doon. Kung po papunta po sa iba't ibang barangay sa Valenzuela, pwedeng lumabas sa kasunod na NLEX exit sa Paso de Blas. Humihiling ng taas pasahe sa LRT1 ng Light Rail Manila Corporation. Ang kanilang hirit, 6 pesos hanggang 15 pesos na dagdag sa pamasahe depende sa ticket at distansya. Kung maaprubahan, mula sa kasalukuyang 15 pesos ay magiging 21 pesos na ang stored value ticket mula sa Ninoy Aquino Avenue hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque. Ang dulo-dulong pamasahe naman o yung mula FPJ Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque magiging 58 pesos mula sa kasalukuyang 43 pesos. Mas mataas naman ang dagdag sa mga single journey ticket na magiging 60 pesos ang dulong-dulong ticket na dating 45 pesos. Ang Department of Transportation pag-aaralan ng nasabing hiling at maglalabas ng desisyon isang buwan mula ngayon. Sa Marso o Abril, posibleng ipatupad ang dagdag pasahe kung maaprubahan. Tutol naman dyan ang ilang grupo ng mga commuter at sinabing magiging mabigat ito para sa mga pasahero. Sa ibang balita, kilala na ng pulisya ang suspect sa pananaksak na ikinasawi ni Southeast Asian Games gold medalist Mervin Guarte nitong Martes. Sa ulat po na Super Radio DZBB, base sa pahayag ng Calapan City Police, isang tricycle driver at kakilala ni Guarte ang nanaksak sa kanya. Residente rin daw ng Calapan Oriental, Mindoro. Hinala ng pulisya, matagal nang may galit kay Guarte ang suspect. Habang tinutugis pa siya, inihahanda na rin ang reklamong murder laban sa kanya. Nitong January 7, nang patayin si Guarte sa bahay ng kanyang kaibigan habang natutulog matapos makipag-inuman.